Kuya, urgent po yung mga laboratory equipment at mga spare parts ng machine. Hanggat maaari ay mai-release daw po mamaya, kung kaya, o bukas. Bigla kasing nag-chat yung representative ng importer at sinabi sa akin na urgent ang 2 shipments na iyon. Nag-thumbs up naman ang processor namin sa NAIA. Nagpasalamat ako sa kanya at muling naupo sa silya ko at sumandal. Wow, walang masyadong gawa? Nakangiting tanong sa akin ng isa kong katrabaho. Napansin niya kasi na last week ay halos lagi ako nag-overtime. Oo, buti na lang at ka-counter shipments ko. Ngumiti ako sa kanya. Ngumiti rin naman siya sa akin bago pumunta sa printer. Pabalik na ako ulit sa trabaho ko matapos namin makakain ng tanghalian. Tapos na din ako mag-toothbrush at mag-ayos muli ng sarili. Magtatay pa lang muli ako nang may sumilip sa cubicle namin at nakita iyon ng HR namin. Vienna, may tumawag sa line ko. Hinahanap ka. Pumunta ka na lang doon. Hindi ko kasi may transfer sa line mo eh. Napakunot ang aking noo dahil sa sinabi niya. Ganoon pa man hindi na ako nagdalawang isip pa at tumayo upang sundan siyang pabalik sa kanyang area. Iniabot niya sa akin ang telepono at agad ko naman iyong tinanggap. Hello? Vienna? Base sa boses ay alam kong si Hati itong kausap ko. Bakit niya ako tinatawagan? Anong kailangan niya? Hati? Nakakasigurado man ako na siya nga ang kausap ko ay kailangan ko ng kumpirmasyon. Mamaya ay kaboses niya lang pala. Yup. Nasa trabaho ka? Sorry, may kailangan lang kami ibalita sa'yo. Agad ako nakaramdam ng kaba. Sa boses niya pa lang at pananalita, ay masasabi mo na agad na hindi magandang balita ang hatid niya. Okay lang. Ano ba yun? Huminga ako ng malalim at napahawak sa may dibdib ko. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay nakakaramdam ako ng matinding paninikip ng dibdib. Bakit ganito ang tono ng pananalita ni Hati? Bumuntong hininga rin siya sa kabilang linya. Hindi agad nagsalita si Hati kaya lalo lamang akong kinabahan. Bricks was captured by our enemies. Kung saang organisasyon sila kabilang ay hindi pa namin alam. Sinabi ko lang sa'yo dahil sa tingin ko ay kailangan mong malaman. Ha? Hindi na proseso ng utak ko ang sinabi niya. Parang imposible. Hindi ako makapaniwala. It sounds impossible but yes, he was abducted. We're planning on how to retrieve him. Nasaan kayo? Pupunta ako kung nasaan kayo. Natatarantang tanong ko kay Hati. Hinihingal ako kahit na nakatayo lang naman ako dito. Pakiramdam ko ang sinabing iyon ni Hati ay sapat na upang malagutan at mahirapan ako sa paghinga. Hindi agad nagsalita si Hati. Ramdam ko ang pagtingin sa akin ng HR dahil sa bahagyang paglakas ng boses ko. Ganoon pa man, wala akong oras para isipin siya. Si Bricks. Ano nangyari kay Bricks? Nasa kondo kami ni Bernard ngayon. Kung gusto mong pumunta, ipasusundo kita. Pumayag ako sa sinabi niya. Sinabi niya na mga 15 to 20 minutes ang hihintayin ko. Sinabi ko naman na maghihintay ako. Ibinaba ko na ang tawag niya at nanginginig ang buong katawan na bumalik sa pwesto ko. Hindi na ako makabalik sa trabaho dahil sa kung ano-anong napasok sa isipan ko. Paanong may makakakuha kay Bricks? Parang imposible kung iisipin mo. Huminga ako na malalim at lumapit na sa supervisor ko. Hanggat maaari ay ayokong umiyak. Hindi naman makakatulong ang pag-iyak ko. Mom, mag-early out po sana ako ngayon. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Pinipisil-pisil ko ang kamay ko upang kahit papaano ay mabawasan ang nararamdaman kong kaba. Bakit? Tanong niya sa akin. Huminga ako ng malalim at gumawa lang ng excuses. May emergency po kasi sa bahay. Hindi naman ganoong kalalang kasinungalingan iyon. Talaga namang may emergency. Tumango siya at tinanong na lang ang tungkol sa mga shipments ko. Ipinaliwanag ko naman sa kanya ang lahat. Maya-maya pa'y may nag-text na sa akin na nasa labas na ng building yung susundo sa akin. Hindi man siya magpakilala, ipakiramdam ko ay si Hati iyon dahil sa kanya, kulang naman ibinigay ang number ko kanina. Dali-dali kong kinuha ang gamit ko at umalis na ng opisina. Pinahid ko ang kumuwalang luha sa aking mata. Pinagpapawisan ako ng malamig nang nakasakay na ako sa kotse. Agad naman na nagmaneho yung tauhan nila Hati at dinala ako kung nasaan sila. Nagtungo ako sa receptionist ng kondo nang makarating ako at agad kong itinanong kung saan ang unit ni Bernard. Tumawag naman muna siya at ibinigay ko ang pangalan ko. Nang makumpirmang pinapupunta ako ni na Bernard ay ibinigay niya sa akin ang condo unit dito. Kagaya ni Bricks ay nasa penthouse din si Bernard. Hindi na ako magtataka kung lahat sila ay sa penthouse nakatira. Kumatok ako at agad naman akong pinagbuksan. Si Avion ang sumalubong sa akin. Binati ko siya at pinapasok naman niya ako sa loob.
Hinihingal ako pero nagawa ko pa rin namang magtanong sa kanila nang makita ko sila sa living room ng condo. Ano nangyari kay Bricks? Yun agad ang una ko itinanong sa kanila. Hinahapo pa rin ako pero hindi ko iyon pinansin pa dahil gusto ko malaman ko na sa maayos na kalagayan ba si Bricks o ano. Umupo ka muna, Viana. Sabi sa akin ni Avion na nasa likod ko. Tumingin ako saglit sa akin niya at tumango. Naupo ako sa tabi ni Heaven. Malungkot siyang umiti sa akin at tinaplos ang aking likod upang matulungan akong kumalma. We're still tracing him. Hindi rin namin inaasahan ito. Kung sino mang mastermind sa pagdukot sa kanya. He planned it very well. Hindi nakatulong ang sinabing iyon ni Hattie sa amin. Hindi pa nila alam kung nasan si Bricks. Goodness! Paano namang nadukot si Bricks? Wala ba siyang bantay o ano? He never let his guard down. Galit na ani Sarah. Hindi ko napansin kanina na nandito rin pala ang mga pinsan nilang babae. Sabrina, Hara at Audrey lamang ang wala. Si Zavian din ay wala. Ang sabi sa akin ng driver niya ay tinira raw si Bricks sa sugat dito sa tagiliran. Alam niyo naman na nabaril iyon noong 1 linggo at hindi pa magaling ang sugat niya, hindi ba? Dahil doon, hindi nakalaban si Bricks. Yung driver naman ay nawalan din ng malay. Pagkagising niya, wala na si Bricks. Buntong hininga ni Bernard. Napahilamos ako sa mukha dahil sa naririnig. Hindi ako makapaniwala na nadukot talaga si Bricks. Ayokong paniwalaan. Mas gusto ko na lang isipin na naloloko lang nila ako. Kapag nalaman namin ang kinaroroonan ni Bricks, aalis kami para sagapin siya. You guys will stay here. Ipapabantay ko kayo dahil baka maging kayo ay maging target din. Si Zavian, hindi namin siya makontak. Langya, kung kailan kailangan ng isang iyon, saka nawawala. Halata rin na natataranta at frustrated na si Bernard. Hindi ko sila masisisi. Hanggang ngayon wala pa at ang balita sa kinaroroonan ni Bricks. Malaman ko lang talaga kung sinong walang iyang nagpadukot kay Bricks. Uubusin ko sila. Galit na sabi ni Avion. Mga hindi marunong lumaban ng patas. Aatakin ng isang tao kapag walang laban. Biglang tumunog ang cellphone ni Hattie kaya lumayo muna siya ng konti sa amin dahil itong sina Bernard at Avion ay panay ang pagmumura sa kung sino man dumukot kay Bricks. Hindi rin naman ako mapakali. Patuloy ang pagpisil ko sa aking kamay para lang kumalma. We got his location. Our men are going to the said location. We have to move to. Tumango sina Bernard at Avion sa sinabing iyon ni Hattie. Nag-angat naman ako ng tingin sa kanila. Sasama ako. Tumayo na rin ako. Gusto kong ilagtas si Bricks. I want to help. I want to save him. Hindi ko kayang maupo lang dito habang naghihintay ng balita. I can Paragon. Tinuruan ako ni Bricks. Napatingin silang tatlo sa akin. Kitang-kita ko agad ang hindi nila pagsang-ayon sa gusto ko. Delikado ito, Viana. Kami ang papatayin ni Bricks kapag dinala ka namin sa kinaroroonan niya. I promise, hindi ako magiging pabigat. Laging ako ang sinasagip ni Bricks kapag nasa kapahamakan ako. Sa tingin ko ay oras na para gawin ko rin iyon sa kanya. Muli silang nagkatinginan at halatang pinag-iisipan ang sinabi ko. Tumingin sa akin si Hattie. Fine, pero kapag nawalan kami ng kontrol sa sitwasyon, ay itatakbo ka kaagad ng isa sa amin paalis doon kahit hindi pa natin naililigtas si Bricks, okay? Determinado akong tumango. Wala akong nararamdaman takot. Mas kinakabahan pa ako sa kung nasa maayos lang bang lagay si Bricks. Kasama nila akong lumabas. Natira naman sila, Heaven at Sarah sa condo ni Bernard. Maraming bantay sa labas ng penthouse para na rin sa proteksyon nila Sarah. Huminga ako ng malalim at sumakay kami ng SUV na nag-aabang sa amin. Inabutan ako ng baril ni Bernard. Tinanong niya pa ako marunong ba raw ako nito. Tumango lang naman ako sa kanya. Pinagsalikop kong aking kamay. Nagdarasal na sana'y nasa maayos talaga si Bricks. Na sana'y magawa namin siyang mailigtas. Kung masusugatan ako dahil sa gagawin namin na pagliligtas sa kanya, ay makakaya ko ang sakit. Ang hindi ko kakayanin ay ang tensyon habang naghihintay sa balita kay Bricks. Nakarating kami sa masukal na lugar at mga abandonadong gusali. Ganoon pa man, karamihan sa infrastruktura dito ay sira na o malapit ng gumuho. Mag-iingat kayo. Baka maguhuan kayo ng mga gusali. Paalala ni Hattie sa amin. Tumango kami at sabay-sabay na naglakad at hinanap ang kinaroroonan ni Bricks. Pinagigitnaan ako ni Avion at Hattie. Si Bernard naman ay nasa hunan ko. May ilang tauhan nila ang lumalapit sa amin upang magdala ng balita at agading bumabalik sa kanilang pwesto. Hattie, saan tayo? Tanong ni Bernard. Si Hattie ata kasi nakakaalam ng pupuntahan namin. Ngayon ay may 4 na direksyon kaming maaaring suotan na magdadala sa amin sa iba't ibang destinasyon. Bernard, at your 3 o'clock.
Sagot ni Hati na siya namang pinuntahan ni Bernard. Hindi ko naintindihan iyon pero sinundan ko na lang ang pagkanan ni Bernard. Nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad at nagtatago kapag kinakailangan magtago. Mabilis na kumikilos si na Bernard kaya minsan ay kinakailangan nila akong hilahin para magtago sa mga kalaban. How many? Tanong ni Hati. Pagtutukoy ata sa mga kalaban na kailangan naming harapin ngayon. 3 at 11 o'clock. Bulong ni Avion nang makasilip siya saglit. Tumango sila at agad na naghanda para sa pagsugod. Nagbilang si Hati at agad sila lumabas sa kanilang pinagtataguan upang barilin ang 3 armadong lalaki. Iginala ko ang aking mga mata. Inaasahan na makikita si Briggs sa paligid. Napatigil ako at nanlaki ang aking mga mata nang makita kong may isang lalaki ang kakarating lang sa kinaroroonan namin at tinutukan kami ng baril. Sa taranta ko ay tinutukan ko din siya ng baril at ipinutok iyon ng walang pagdadalawang isip. Napasinga pa ako nang mapagtanto kong sa ulo ko ito natamaan. Nice shot! Nakangising sabi sa akin ni na Bernard. Sumanya si Hati sa amin. Let's keep moving. Malapit na tayo kay Briggs at nakakasigurado ako na mas maraming bantay roon. Kakayanin ba nating 4? Paninigurado ko. Nakita ko ang pagngisi ni Avion. May kakaiba sa ngiti niyang iyon. Nakakakilabot. Everything set. Vienna. Nag-aabang na lang sila ng senyas namin. Nung una ay inisip ko pa ang ibig niya sabihin. Nang mapagtanto ko na nandun na ang mga tauhan nila at nakaposisyon na. Nang makalapit kami sa isang pinto ay agad akong hinila ni Bernard papunta sa likod nila. Kami ang maunang pumasok, okay? Hindi na ako umangal sa kanyang sinabi. Hinayaan ko na lang sila ang mauna. Hindi rin naman ako bagay sa frontline. Ready? Huminga ng malalim si Hati at inihanda ang sarili bago sipain ang pintuan sa harapan namin. Hindi ko alam kung inaabangan o alam ba nila na paparating kami dahil mukhang handa rin sila. Nagsimula na sila magpalitan ng bala. Agad akong hinila ni Hati upang makapagtago sa isang pader. Tinatangka ko rin naman bumaril kapag kinakailangan ko at nakakatama naman ako. Nakita ko si Hati na may kinuha sa kanyang bulsa. Isa iyong tear gas. May tinanggal siya dito at inihagis sa mga kalaban. Basta nakarinig ako ng malalakas na putukan ng barila. Hinawakan ni Hati ang ulo ko upang protektahan nang makarinig ako ng malakas na pagsabog. Mr. Valiante! Palis na ako ng opisina nang tawagin ako ni Rebecca, yung secretary ko. Nalungon ko siya at inintay siyang makalapit sa akin. May kailangan po pala kayong pirmahan. She handed me a piece of paper and a pen to sign on the said document. Ngumiti ako sa kanya at ibinalik sa kanya iyon. All done. Wala na ba? Palis na ako. I'm going to meet Zav. May kailangan kaming pag-usapan na 2. It's weird though, na sa malayo at liblib na lugar niya gusto makapagkita. Wala na po. Ingat po, sir. Matapos yun ay magalang siyang yumuko sa akin. Pumasok na naman ako sa loob ng kotse at sinabi sa driver ko kung saan kami pupunta. Tumunog ang telepono ko kaya't agad ko yung kinuha. Nakita ko ang pangalan ni Zav. Huminga ako ng malalim at sinagot iyon. Inaasahan ko pa naman na si Vienna ang tumatawag sa akin. Bakit? Mapait na pagtatanong ko sa kanya. Paano nga naman ako tatawagan ni Vienna ay nasa trabaho siya ngayon? Marami kaya siyang ginagawa? Briggs, malapit ka na ba? Bakit kasi ngayon mo naisipan? Pwede naman mamaya. Iritadong sabi ni Zavian sa kabilang linya. Tinawanan ko siya dahil alam ko naman na may inaasikaso din siya sa mga oras na ito. May usapan kami ni Vienna mamaya. Hindi ako pwede magpagabi. Yun na lang sinabi ko sa kanya. May ilan pa siyang paalala sa akin na pakiramdam niya ay may nagmamatsyag sa kanya at baka may ibang nakakaalam ng gagawin namin pagkikita. Sa tingin ko ay isa sa rason bakit niya gusto sa liblib na lugar kami magkita ay dahil sa maaaring may makaalam ng ginagawa namin pag-iimbestiga sa tunay na pumatay sa pamilya ni Vienna. Unti-unti na namin natutuklasan na sinabotahe ang mga ebidensyang hawak ko at pineke iyon para maituro ng mga ito ang tatay ko. Kung paano nila ito ginawa ay hindi ko alam. Ganoon pa man magaling ang kung sino mang kalaban namin dito. Mukhang kahit saan kami magtago ni Zav upang makapag-usap ay malalaman at malalaman nila. Napahawak ako sa tagiliran ko. Hindi na gaano sumasakit iyon pero may mga oras na kapag mali ang galaw ko ay nararamdaman ko pa rin ang kirot. Nagpatingin ako sa doktor at naresetahan na rin ako ng gamot. Hindi matanggal ang ngiti ko kapag iniisip ko na magkikita kaming 2 ni Vienna mamaya. Should I propose to her again? Masyado kayang maaga? Baka mabigla siya. This time she will say yes. Hindi ko mapigilang isipin iyon.
Masakit sa akin nang marinig ko ang pagtanggi niya noong nag-propose ako sa kanya. Ganoon pa man naiintindihan ko din siya. Sir, tumigil ang sasakyan at napatingin ako sa driver nang sa pagliko namin sa isang kalyeng hindi masyadong matao ay may 3 sasakyan na nakaharang. Kumunot ang noo ko. They are expecting us to come here. Mukhang tama si Zav na minamatyagan kami. Huminga ako ng malalim at kinuha ang baril ko sa ilalim ng upuan ng kotse at dahil walang karanasan sa ganito, ang driver na kasama ko ay sinabihan ko siya na huwag lalabas ng kotse. Alam ko malabo na manalo ako pero ang mabawasan ng kanilang bilang ay magiging madali na para sa amin. Sa palagay ko ay makakaya na namin makatakas. 2 baril ang hawak ko sa magkabilang kamay. Itututok ko pa lang iyon sa kanila nang marinig ko ang pagtawag sa akin ng driver ko. Nang lumingon ako sa likod ay may isang hindi kilalang lalaki doon at agad akong sinaksak sa tagiliran ko. Sa bahagi kung saan may hindi pa ako naghihilom na sugat. Naramdaman ko rin na may tumama sa may bato ko na siyang nagpatumba sa akin. Dala ng pagkahilo dahil sa nangyari at panghihina dahil sa muling nagbukas na sugat ko sa tagiliran ay hindi ko magawang makatayo agad. Tinangka akong lapitan ng driver ko ngunit maging siya'y napuruhan. May isa pang lalaki ang hinampas ito sa ulo kaya't nawalan din siya ng malay. Unti-unti nagdidilim na rin ang aking paningin. Nagising ako dahil sa narinig kong pagsabog. Nakakita ko na isang lalaki na nakaupo sa harapan ko. May maskara siyang suot na nagtatakip ng kalahati ng mukha niya. Nakatali ang kamay at paa ko ngunit wala namang takip ang aking bibig. Naramdaman ko ang sakit ng ulo ko at ang pananakit ng sugat ko. Looks like your men are having a blast and fun outside. I guess they are here to save you. Nakangising sabi nito. Mukhang kailangan ko na rin umalis. Baka mahuli nila ako dito. Natatawang sabi nito na tila ba natutuwa siya sa mga nangyayari. Tumayo ang lalaki at naglakad papalapit sa akin. Tumungo siya upang makita na maayos sa mukha ko. Blanko lamang naman ako nakatingin sa kanya. I hope you survive alive so you can take your revenge. Sarkastikong sabi niya bago tumayo na maayos at naglakad papalayo. Ngunit tumigil din bago tuluyang makarating sa isa pang pinto na magdadala sa kanya papalabas ng gusaling ito. By the way, I assure you, your father is innocent. He wasn't the one who killed the Mirandas. Ngumiti siya sa akin. Sa hindi malaman dahilan ay hindi ko siya mabusesan. Because I killed them. Nalaki ang aking mga mata sa gulat ngunit hindi ko nagawang makapagsalita. Hindi ako sigurado kung dala ba ito ng panghihina ng katawan ko dahil sa sugat o dahil sa nalaman at narinig mula sa lalaki na kamaskara. Napansin ko na lamang na nakaalis na ang lalaki. The killer was in front of me pero dahil sa kondisyon ko ay hindi ko siya nagawang mahuli. Napatigil lang ako sa paggalaw ko nang maramdaman ko na naman ang sakit ng sugat ko sa tagiliran. Mukhang mas lumalim iyon dahil sa pagkakasaksak na ginawa sa akin kanina. Bricks! Nakuha ng mga tumawag sa akin ang aking atensyon. Nasira ang isang pinto at pumasok ang 3 pinsan ko. Agad nila ako nilapitan at pinakawalan. Nalaki ang aking mga mata nang makita na kasama nila si Vienna. May ilang sugat at gasgas ang braso at mukha nito. Why did you bring her here? Hindi ko mapigilang mapasigaw. Nangihina man dahil sa sugat ko, inagawa ko pa rin makalapit kay Vienna. Umiiyak ito nang makita ako. Bago pa man ako muli makapagsalita, inabitawan na niya ang hawak niyang baril at niyakap ako. Mahina akong napadaing dahil nadali niya ang aking sugat. Ganoon pa man ay pinilit ko ang sarili na huwag iparinig sa kanya iyon. Don't blame them, Bricks. Ako ang nagpumilit. Sad ni Vienna. Huminga na lang ako ng maluwag. Mabuti at walang nangyaring masama sa kanya. Wala ng tao dito? Nakapagtataka na ang dali nating nakapasok at nailigtas ka. May pagdududa sa pananalitang iyon ni Harty. Hindi siya kumbensido. Ako rin, hindi rin ako natutuwa sa mga nangyayari. Pakiramdam ko ay may ibang binabalak ang nagsimula nito. Ang lalaking iyon na nakamaskara kanina. Let's get out of here. Wala na bang mga natitirang bantay? Maybe someone is still lurking and is planning to kill us when we decided to leave this room. Wala na. Nakaabang na rin sa labas sa mga tauhan natin. Huminga ng malalim si Avia. Umalis na tayo. Hindi rin maganda ang pakiramdam ko dito. Kinuha ko yung baril na kanina lang ay hawak ni Vienna. Sinabi ko sa kanya na ako na maghahawak noon. Nakakaramdaman ng sakit dahil sa sugat ko sa tagiliran ay hindi ko na iyon ininda pa. Hinawakan ko ang kamay ni Vienna at tumatakbo kami lumabas doon. May mga tauhan naman na nag-escort sa amin. Habang tumatakbo papaalis sa lugar na iyon, ay nakarinig kami ng mga putok ng baril.
Napasigaw si Vienna nang may bala ng baril na tumama sa may gilid niya. Mabuti na lang at hindi siya natamaan nito. Reinforcement! Bago pa man matapos na Bernard ang sasabihin niyang iyon ay sunod-sunod ng bala ng baril ang tumatama sa iba't ibang direksyon. Agad naman kami nagtago. A lot of our women were shot dead due to the unexpected reinforcement of our enemy. Naririnig ko naman ang pagmumura ni Bernard. Sinasabi ko na nga ba, hindi maganda ang kutob ko rito. Iritadong sigaw din ni Avi. Hindi ko na sila pinakinggan at agad na tiningnan si Vienna. Tinanong ko siya kung maayos lang ba ang lagay niya at nang mapansin naman na wala siyang natamong sugat dahil sa pamamaril na iyon ay nakahinga ko ng maluwag. We can't stay here. Kailangan natin makahanap ng maayos na timing. Anumang oras ay mapupuntahan nila tayo dito. We need to run. We don't have enough men on our sides. Damn this. Makaramdam ko'y pinaglalaruan tayo kanina. Halatang hindi inaasahan ni Hattie ang magkaroon ng walk-up ang kalaban kaya hindi nila gaanong dinamihan ang pagdadala ng tauhan. Nang tumigil ang pamamaril ay nagdesisyon kami na tumakbo. Hindi na rin naman kalayuan ang kinaroroonan ng mga sasakyan ayon sa kanila. Kung kailangan kong gawin panalag ang aking sarili para protektahan si Vienna, ay gagawin ko. Ready! Tumakbo kami. Nahirapan man ay hindi ako tumigil. Mamaya ko na intindihin ang sugat ko. Ang importante ngayon ay makaalis kami rito pare-pareho. Hindi na naman na kami nakarinig ng mga putok ng barila. Hindi ko alam kung naubusan na ba sila ng bala o panibagong gimmick na naman nila ito para malin lang kami. Nararamdaman ko na napapagod na si Vienna sa kakatakbo. Do you want me to carry you? Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang makarinig kami na magkakasunod na putok ng baril mula sa harapan namin at ang pagbagsak ni Vienna sa lupa. Tom! Agad din binaril na Bernard ang dalawa lalaki na bigla na lang nagpakita sa harapan namin. Ako'y hindi nakakibo sa aking kinatatayuan. Hawak ko pa rin ang kanyang kamay ngunit si Vienna ay wala ng malay at nakahiga na sa sahig. Vienna! Nang makita ko ang dugo ang dibdib niya ay parang umakyat ang dugo ko sa aking ulo at sumabog sa matinding galit. Nakarinig ako ng yapak ng mga paa sa likod at walang pagdadalawang isip akong tumingin doon para makita ang ilang lalaki na tinututukan kami ng barila. Itinutok ko rin sa kanilang aking baril at ipinutok iyon. Dala ng galit at halo-halong nararamdaman ay walang humpay ang pagpaputok ko ng barila. Narinig ko rin ang pagpapaputok ni Hattie ng kanyang baril. Briggs, kumalma ka! Sigaw niya sa akin habang binabaril ang mga lalaki na sa harapan namin. Shit! Napamura ko na maubusan ng bala. Agad akong dumampot ng 2 baril na nasa may paanan ko at hindi tumigil sa pagpapaputok ng barila. Nadadaplisan ako ng bala sa braso ngunit hindi ko dinadaing iyon. Mas matindi ang galit na nagsusumikabo sa akin dibdib. Bernard! Avi, tumakbo na kayo! Dalhin niyo sa Vienna at itakbo siya sa ospital! Nilingon sila ni Hattie. Now! Hindi ko alam kung ginawa ba iyon ni Bernard pero pakiramdam ko'y nagawa naman nila. Nilingon kong mulang kinaroroonan nila at napansin ko na maingat na binubuhat ni Bernard si Vienna. Pinigang aking puso sa nakita ko. Nanginginig sa galit ang aking labi habang pinagmamasdan ng walang malay na katawan ni Vienna. Susunod ako. Yun ang ulit-ulit kong sinasabi habang pinagmamasdan ang papalayong katawan niya, dala ng 2 pinsan ko. Napamura si Hattie na mas makita niyan dumami ang mga armadong lalaki. Ganito karami ang backup nila. I don't care. They will all going to die here. Pagbabayaran nilang lahat ang pagbaril nila kay Vienna. Briggs, kailangan na natin tumakbo, pareho tayong mamama. Tinabig ko ang kanyang kamay at hinintay lamang na makalapit ang paparating pang lalaki upang mabaril ko din sila isa-isa. Briggs, umalis ka kung gusto mo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko sila napapatay lahat. Sigaw ko kay Hattie. Wala akong pakialam kung magkalasog-lasog ang katawan ko dito pero hindi ako aalis hanggat may nakikita kong kalaban. Ihatid ko sila sa kabilang buhay. Pagbabayaran nila ng malaki ang ginawa nila kay Vienna. Damn you, Briggs! Don't die on me! Hindi man ako nagbigay ng kahit na anong expression ay natuwa ako sa sinabing iyon ni Hattie. Inihanda namin ang mga hawak na barila. Naghihintay lamang na makalapit sila upang maabot sila ng bala ng baril namin. Ngunit bago pa man iyon mangyari, ay may mga lalaki na kaming napansin na naglalabasan mula sa iba't ibang direksyon ng lugar na ito. Meron sa bintana ng mga abandonadong gusali at meron din sa rooftop.
Nung una ay akala namin ay back up pa rin sila ng kalaban. Ngunit nang pagbabarili nilang lahat ang mga lalaking papalapit lamang sa amin kanina, ay napagtanto namin na hindi namin kalaban ang mga ito. Naubos ang mga iyon. Nakarinig na lang din kami ng malakas na pagsabog ng bombahin ng mga kararating lang na mga lalaki ang mga kalaban namin. Sorry, I was late. Napamura si Hati nang makitang naglalakad papalapit sa amin sa Xavian. Gago ka! Bakit ngayon ka lang? Yun ang unang sinabi ni Hati nang makita ang pinsan. Ako naman ay hindi nagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya. Never mind that. I can explain later. Nasa na sila Bernard at Abby. Nang itanong iyon ni Zav ay nalakang aking mga mata. Agad kong naalala si Viana. Viana! Tatakbo na sana ako nang mapaluhod ako dahil sa sugat ko sa tagiliran. Hindi ako dapat maapektuhan nito ngayon. Kailangan ko malaman kung nakarating ba na ligtas si Viana sa ospital. Don't rush. She'll be fine. Inalalayan ako ng dalawa kong pinsan. Ano nangyari kay Viana? Tanong naman ni Zav habang patungo kami sa dalapan niyang sasakyan. Ang mga tauhan namin dinala niya ay nagbabantay. Nagbabaka sakali na may mga nagtatago pang kalaban. She got shot. Dinala na siya ni Alvin sa ospital. Itatanong ko na lang kung saan kapag papunta na tayo doon. Sinakay na nila ako sa kotse. Si Zav ang magdadrive dahil sa amin tatlo ay siya ang mas may lakas gawin iyon. Nakahawak ako sa akin sugat dahil dumudugo na iyon. Hinahabol ko ang paghinga ko. Wala ito. Wala ito kumpara sa nangyari kay Viana. I hope she's fine. No, she will be fine. I trust her. Itinext na lang ni Hati sina Abby dahil hindi iyon sumasagot sa tawag. Makalipas ang ilang minuto ay nakakuha na siya ng tugon sa mga ito. Agad kami nagpunta sa ospital na pinagdalhan nila kay Viana. Nakasandal ako sa backseat habang nakapikit ang mga mata. Hindi ako madasalin tao pero sa ngayon gusto kong maniwala. Gusto kong maniwala na kapag nagdasal ka ay pakikinggan ka niya. Just please, make sure Viana is safe. Bricks, we're here. Agad akong lumabas ng sasakyan nang sabihin iyon ni Hati sa akin. Hindi ko na sila hinintay pa. Kahit iika-ika na akong maglakad dahil sa sugat ko, ay nagpatuloy lamang ako sa paglalakad. May mga sumalubong sa akin na nurse upang asikasuhin ako. Akala ata nila ay pasyente ako. Please, I need to know where's Viana. Bricks. Napatingin ako sa kanya at nakita ko si Alvi. Agad akong lumapit sa kanya at tinayaan ng mga nurses na lumapit sa akin. Pwede nila ako asikasuhin mamaya. Ang kailangan ko malaman ay kung maayos ba ang lagay ni Viana. Si Viana! Hinawakan ko magkabilang braso niya upang sabihin niya sa akin ang kinaroroonan ni Viana. Bagsak ang mga mata ni Avion. Halatang ayaw niya akong tingnan. Ganoon pa man ay hindi ko iyon pinansin. He needs to tell me where the heck is she. ER. Matipid na sagot sa akin ni Avion. Binitawan ko siya at agad na nagtungo doon. Nakita ko sa labas si Bernard. Nakatungo ito kaya agad ko siyang nilapitan. Anong balita kay Viana? Napalingon si Bernard sa akin at agad na tumayo nang makita ko. Bricks, wala pang balita ang mga doktor. Hindi ko sila pinansin at lumapit na lang sa pinto ng ER. Sumingap ako at sumilip doon ngunit hindi ko makita ang kinaroroonan ni Viana. Tom, this is all my fault. Bulong ko sa sarili at hindi na napigilang hampasin yung pinto ng ER. Hinigit ako ng mga pinsan ko upang ilayo doon. Bricks, kumalma ka. We can still hope that she'll be fine. Napatigil si Xavian sa kanyang sinasabi nang bumukas ang pinto ng ER at lumabas ang doktor mula rito. Any relatives of Miss Miranda? Kulang pagdadalawang isip ako lumapit sa kanya upang kamustahin si Viana. How is she? Tumingin sa akin ang doktor at ngumiti nang lapitan ko siya. The patient is safe now. Tagumpay na natanggal namin ang 2 bala na tumama sa katawan niya. Maya-maya lang ay pwede na siyang ilipat sa kanyang room. Sige, mauna na ako at may asukusuhin pa akong ibang pasyente. Nakahinga ako ng maluwag sa ibinalita ng doktor. Nakaupo kaming dalawa ni Bricks sa labas ng bahay namin sa Tagaytay. Binili namin ito matapos namin magpakasal. Our own house, our dream house. The house that will be filled with the laughter of our children. Nakataas ang aking paa sa aming inuupuang wooden bench habang nakasandal ako sa kanya. Ang kanyang kamay naman ay nakapatong sa backseat ng wooden bench. The cold breeze of Tagaytay brushed through my skin.
Nakakaantok. Para bang ang sarap matulog sa ganitong panahon. Are you sleepy? Napansin siguro ni Briggs ang pagpikit ko ng mga mata ko kaya't naitanong niya yun sa akin. Muli ako nagdilat at tumingin sa kanya. Wala naman kaming ginagawa. Abala siya minsan dahil may kinakausap siya sa telepono niya. Kind of. Pero mamaya na lang ako matutulog. You have free time now? Tanong ko sa kanya. Napapangiti ako sa tuwing nakikita ko si Briggs. It's been a year since he proposed to me. It's been months since we got married. Lahat ay tila isang panaginip pa rin sa akin. Hindi ako makapaniwala na nagawa kong pakasalan ang taong mahal ko. Ang taong dati lamang ay akala ko hindi ko magagawang abutin. Yes, I turned off my phone. I want to spend the day with you. Minsan na nga lang tayo magka-oras sa isa't isa, may kaagaw ka pa sa oras ko. Ang kamay niyang kanina lamang ay nakapatong sa sandalan ay inilapit na niya sa kamay ko. Hinawakan niya iyon at marahang hinimas. Pinanonood ko siyang pinaglalaruan iyon. Tumatalon pa rin ang puso ko sa tuwing hinahawakan niya ako. Para sa akin ay isa iyon sa mga indikasyon na hindi ako nananaginip na totoong Mrs. Villante na ako ngayon. Bakit mo na itanong kung free na ako ngayon? Nararamdaman ko rin ang kamay niya sa aking buhok. Nilalaro niya iyon. Napangiti naman ako sa kanya bago mag-angat ng tingin sa asawa ko. I want to talk. Panimula ko. Tumaas ang kanyang kilay at para bang nagtataka sa akin sinabi. Gusto kong pag-usapan natin yung magiging buhay natin. Ilang anak ang gusto mo? Natawa siya sa aking itinanong. Marahan ko naman siyang hinampas dahil sa ginawa niyang pagtawa. Wala namang nakakatawa sa sinabi ko. Kahit talaga mag-asawa na kami, inaasar niya pa rin ako. Ikaw, ilan bang gusto mo? Balik na tanong niya sa akin. Ngumuso ako. Nag-iisip ng kasagutan sa kanyang tanong. Ilan nga bang gusto ko? Ilan bang kaya ko? Char. Siguro 2 o kaya 3. Lalaki at babae. Tapos kapag 3, isang babae at 2 lalaki. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Halos pumikit ang aking mata dahil sa ginawa kong pagngiti. Anything you want. Nakangiti niyang sabi sa akin. Napabangon ako sa kanyang sinabi at ngumuso. Hindi naman pwedeng ako lang ang parati mong iniisip. Hindi laging gusto ko, Briggs. I want to know yours too. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Gusto ko lang magpaawa. Alam ko sasabihin niya na masaya na siya sa kung anong gusto ko at ayoko naman na laging ganoon kami. Alam ko na may plano din siya. Ayaw niya lang sabihin sa akin dahil narinig na niya ang gusto ko. Humalakak siya at agad na hinuli ang kamay kong nasa pisngi niya. Marahan niya akong hinila papalapit sa kanya. Halos mapasubsob ako sa kanyang dibdib. You want to know what I want? He asked in a mischievous tone. Parang bigla ako nagsisi na tinanong ko pa siya. I want a basketball. No, a soccer team. 11 children, Vienna. Hinapos niyang pisngi ko pababa sa aking baba. Napalagok ako doon. Parang napaisip ako sa mga desisyon ko sa buhay. Tumawang muli si Briggs dahil siguro sa naging reaksyon ko. Pinisil niya aking pisngi at inilapit ang mukha niya bago ko marahang hinalikan sa labi. Napapikit ako. Inaasahang magtatagal iyon ngunit hindi. Lumayo rin kaagad siya na siyang ikinadismay ako. Just kidding. Kahit ilan ay ayos lang sa akin. 1, 2, 3, 4. Basta ang gusto ko lang mabuo ang pamilyang pinapangarap nating 2. Me and you, with our children. Kahit ilan pa iyon. Pinagtagpo niyang aming ilong at marahan yung pinagbangga. Halos maiyak ako sa kanyang sinabi. Ganito na lang palagi. Kapag may mga sinasabi siyang ganito ay gusto kong maiyak. Anakan mo na kaya ako? Naluluha ko sambit sa kanya. Alam ko naman na ako lang hinihintay mo. Ready naman ako. Kasal na tayo, Briggs. I want to have your kids. Natulala siya sa akin sinabi. Nilapitan ko siya at ipinatong ko ang aking noo sa kanya. Ipinikit ko rin ang aking mga mata. Let's build our family, Briggs. Handa ako. I want to see our little ones. Little Briggs running around. The little Vienna crawling on the floor. I want it all. Kaya ako natatakot ka na baka hindi pa ako handang mabuntis. I am ready. Ever since we got married, few months ago, handa na ako. Actually, ikaw ang hinihintay ko. Idinilat ko ang aking mga mata. Kagad nitong natagpuan ang mga mata rin ni Briggs. Ngumiti ako sa kanya. Bumuntong hininga siya at ipinikit ang mga mata.
Nagtataka naman ako sa naging reaksyon niya. Akala ko pa naman ay kikiligin siya roon. Okay, mabilis akong kausap yan. Tumayo siya kaya't sinundan ng mga mata ko si Bricks. Halos mapasigaw ako nang buhatin niya ako, bridal style. Nagtataka pa ako sa kung bakit niya ako kinarga ganoong kaya ko namang maglakad. Why don't we start creating our own soccer team? Isang pilyong ngiti ang kumurba sa kanyang labi. Nanlaki man ang aking mga mata dahil sa sinabi niya ay tinawanan ko na lang siya. Dinala ako ni Bricks sa kwarto habang pareho kaming tawa ng tawa. Yes, he petted me. No words can explain how happy I am. Alam ko na marami pang pagsubok sa buhay namin at hindi dito natatapos ang lahat. Ngunit masaya ako. Masaya ako at magaan ang loob ko na kahit anong mangyari kasama ko si Bricks at nasa tabi ko siya. Ganoon na din ang pamilyang bubuuin kong kasama siya. I love you. Hinawakan niyang ulo ko, tinalikan ang noo ko. Muli ay naluha ako. Luha na tanda ng sobrang kagalakan at saya ko. Dahil kahit anumang naging buhay ko noon, hindi man naging maayos sa naging takbo ng buhay ko simula nang mawalan ako ng pamilya. I still met Bricks, na ngayon ay unti-unti na namang binubuo ang pamilyang pinapangarap naming dalawa.